May mga lugar na tahimik sa umaga, pero pagdating ng gabi, tila may ibang mundo na gumigising. Sa maliit na baryo sa dulo ng palayan, kung saan ang hangin ay amoy lupa at ang mga ilaw ay ilan lang kapag sumapit ang dilim, may isang kwento na matagal nang ibinubulong ng mga tao. Isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. At sa tuwing maririnig ko ang pangalan niya, parang may malamig na hangin na dumadaan sa aking bato. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng tindera. Sa umaga, kilala siya ng buong baryo bilang si Aling Rosa, isang babaeng nasa edad 40, payat, maitim ang buhok na laging nakapusod, at may mga matang tila laging pagod ngunit palangiti. Ang kanyang maliit na tindahan ay nasa gilid ng kalsada, isang kahoy na kubo na may nakasabit na mga sachet ng kape, candy, at mga dilata. Mula alas 6 pa lang ng umaga, bukas na ito. Doon bumibili ng pandesal ang mga magtatrabaho sa bukid, candy ang mga bata bago pumasok sa eskwela, at sigarilyo ang mga lalaking nagkukwentuhan sa labas. Normal ang lahat. Tahimik. Payak. Pero may isang bagay na napansin ko noong bata pa ako, may kakaiba sa kanya kapag sumasapit ang hapon. Kapag unti-unting nagiging kulay kahel ang langit at nagsisimula ng umuwi ang mga tao, biglang nag-iba ang aura ng kanyang tindahan. Mas maaga siyang nagsasara kumpara sa ibang tindahan. Wala siyang dahilan na ibinibigay. Isang simpleng ngiti lang, sabay sabing maaga pa bukas. Ako si Marco, 16 na taong gulang noon nang magsimula akong magtaka. Lalaki ako, likas na mausisa, at aminado akong mahilig makinig sa tsismis ng matatanda. Madalas kong marinig sa mga nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga ang mga bulong tungkol kay Aling Rosa. May nagsasabing may naririnig silang kaluskos sa bubong ng kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. May iba namang nakakita raw ng isang anino na dumaan sa ibabaw ng mga puno, tila may pakpak, tila hindi tao. Noong una, hindi ako naniwala. Sa baryo namin, normal ang mga kwentong aswang at multo. Parang bahagi na ito ng kultura. Pero habang tumatagal, may mga pangyayaring hindi ko na maipaliwanag. Isang gabi, may isang alagang manok si Mang Isko na biglang natagpuang wala ng buhay sa likod ng kanyang bahay. Walang bakas ng dugo sa paligid, ngunit tila may kakaibang marka sa liit. Ilang araw ang lumipas, may isang aso namang natagpuang walang malay sa tabi ng kalsada, parang pinanghinaan ng lakas ng hindi malaman ang dahilan. At sa bawat pangyayaring iyon, laging may isang detalye na paulit-ulit na nababanggit, may nakakita raw ng babaeng nakaitim na dumaan sa madilim na bahagi ng palayan. Hindi ko gustong mag-isip ng masama tungkol kay Aling Rosa. Mabait siya sa akin. Madalas niya akong bigyan ng libreng candy kapag kulang ang supli ko. Pero may isang gabi na tuluyan nang nagbago ang lahat ng paniniwala ko. Brownout noon sa buong baryo. Walang ilaw, tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Gabi na pero hindi ako makatulog. May kakaiba sa hangin, parang masyadong tahimik. Walang tahol ng aso. Walang huni ng kuliglig. Mula sa bintana ng kwarto ko, tanaw ko ang bahagi ng kalsada papunta sa tindahan ni Aling Rosa. Doon ko siya nakita. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng daan. Hindi ko agad nakilala kung sino siya dahil sa dilim, pero alam kong babae siya batay sa hubog ng katawan at sa mahaba niyang buhok na malayang nakalaylay. Nakasuot siya ng mahabang damit na tila hinahampas ng hangin. Nakayuko siya, parang may inaamoy sa lupa. Nang unti-unting lumabas ang buwan mula sa ulap, tumama ang liwanag sa kanyang mukha. Si Aling Rosa yon. Pero hindi iyon ang mukha na nakasanayan kong makita sa umaga. Ang kanyang mga mata ay tila mas malaki, mas maitim ang ilalim, at ang kanyang ekspresyon ay hindi na palangiti. May kakaibang lamig sa kanyang tindig. Dahan-dahan siyang tumingala, at sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay diretsyo siyang nakatingin sa akin kahit malayo ako. Napatakip ako ng bibig upang hindi mapasigaw. Hindi siya kumikilos ng normal. Parang masyadong magaan ang bawat galaw, halos hindi sumasayat ang paa sa lupa. Ilang segundo pa ang lumipas at bigla siyang tumalikod, pagkatapos ay tila umangat. Hindi ko masabi kung tumalon ba siya o lumipad. Pero malinaw sa akin na hindi iyon karaniwang kilos ng tao. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nandoon na naman siya sa tindahan, nagtitinda ng itlog at bigas, nakangiti sa mga bumibili. Nang dumaan ako, tinanong niya ako kung bakit parang puyat ako. Hindi ako nakasagot agad. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko ang isang maliit na detalye, may bahagyang gasgas sa gilid ng kanyang braso, at tila may bahid ng putik ang laylayan ng kanyang palda. Maliit na bagay, pero sapat para bumalik sa isip ko ang nakita ko kagabi. Simula noon, mas naging mapagmasid ako. Tuwing gabi, palihim akong sumisilip sa bintana.
May mga pagkakataong wala akong nakikita. Pero may mga gabing may anino na dumaraan sa ibabaw ng mga puno at may mahihinang tunog na tila pagaspas ng malalaking pakpak. Ang misteryo ay lalong lumalim nang may isang batang lalaki sa kabilang purok ang biglang nagkasakit. Walang malinaw na dahilan, sabi ng doktor mula sa bayan. Ngunit may matatandang nagsabing tila na pagdiskitahan daw ito ng isang nilalang na hindi tao. At muli, may nakakita raw ng babaeng nakaitim malapit sa kanilang bahay noong gabing iyon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ang lahat. Baka nadadala lang ako ng mga kwentong aswang na naririnig ko mula pagkabata. Pero sa tuwing sasapit ang gabi at magsasara ang tindahan ni Aling Rosa, may pakiramdam akong may ibang anyo siyang tinatago. Isang tindera sa umaga. Isang misteryosong nilalang sa gabi. At ngayong mas matanda na ako, dala ko pa rin ang tanong na hindi masagot-sagot. Ano nga ba talaga ang nakita ko noong gabing iyon? Dahil isang gabi, hindi lang ako ang nakasaksi. At sa pagkakataong iyon, may isang tao na hindi na nakabalik upang magkwento kung ano ang tunay niyang nasaksihan. Hindi na nakabalik si John, 17 taong gulang siya, lalaki, mas matapang kaysa sa akin, at kilala sa baryo bilang mahilig magbiro tungkol sa mga aswang at multo. Noong gabing nagkayayaan kaming magbantay mula sa likod ng bahay nila, siya ang unang nagsabing wala raw dapat katakutan. Tao lang yan, paulit-ulit niyang sabi, kahit kapansin-pansin ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Ang plano namin ay simple lang, magmasid. Hindi kami lalapit, hindi kami gagawa ng ingay. Gusto lang naming malaman kung ano ang totoo sa mga bulong-bulungan. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimula na ang kakaibang pakiramdam. Parang masyadong mabigat ang hangin. Wala na namang tahol ng aso. Ang mga punong niyog sa gilid ng palayan ay halos hindi gumagalaw, pero may naririnig kaming mahinang pagaspas sa malayo, parang pakpak na dahan-dahang humahampas sa hangin. Tinapik ako ni June sa braso. Narinig mo iyon? Hindi ako nakasagot. Nakatingin ako sa direksyon ng tindahan ni Aling Rosa. Madilim na ang paligid, pero may manipis na liwanag ng buwan na tumatama sa bubong ng kanyang bahay. Doon namin nakita ang isang anino. Sa una, akala ko ay sanga lang ng puno. Pero gumalaw ito. Dahan-dahan. Parang may gumagapang sa ibabaw ng yero. Napahigpit ang kapit ni June sa hawak niyang flashlight kahit hindi niya ito binubuksan. Hindi pusa yan, bulong niya. Maya-maya, biglang nawala ang anino. Kasunod nito, may narinig kaming mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay ni Aling Rosa, yung bahagi na malapit sa palayan. Hindi ko alam kung bakit, pero doon tumakbo si John, sandali lang, pabulong niyang sabi bago siya tuluyang nawala sa dilim. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sumigaw. Pero parang may humawak sa lalamunan ko. Ilang segundo akong natigilan bago ako sumunod, ngunit hindi na kasing bilis ng pagtakbo niya. Pagdating ko sa likod ng bahay, wala na siya. Tanging malamig na hangin at ang tunog ng mga dahon ang sumalubong sa akin. Tinawag ko ang pangalan niya ng mahina. Walang sumagot. Kinabukasan, hindi umuwi si June, nagsimula ang paghahanap sa kanya. Ang kanyang ina, si Aling Nena, halos hindi na mapakali. Ang kanyang ama, si Mang Rodel, ay nag-ikot sa buong baryo, tinanong ang bawat taong maaaring nakakita sa anak niya. May ilang nagsabing nakita raw si June na naglalakad mag-isa papunta sa palayan noong gabing iyon. May iba namang nagsabing may narinig silang sigaw, pero hindi nila matiyak kung kaninong boses iyon. Walang bangkay. Walang bakas ng dugo. Walang kahit anong malinaw na palatandaan kung saan siya napunta. At habang abala ang lahat sa paghahanap, si Aling Rosa ay tahimik lang. Bukas pa rin ang kanyang tindahan tuwing umaga. Nakangiti pa rin siya. Nakikipag-usap sa mga bumibili na parang walang nangyayari. Pero napansin ko, mas madalas na siyang tumingin sa akin ngayon. Parang alam niya na may alam ako. Isang hapon, habang bumibili ako ng delata, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Marco, sabi niya, mahina pero malinaw, may mga bagay na mas mabuting hindi na hinahanap. Nanlamig ako. Wala po akong hinahanap, sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Ngumiti siya. Pero sa likod ng ngiting iyon, may kakaibang lalim sa kanyang mga mata, parang may lihim na gustong sabihin pero hindi pwede. Pag-uwi ko, kinausap ko ang lola ko. Siya ang pinakamatandang tao sa bahay at kilala sa baryo bilang maraming alam tungkol sa mga lumang kwento. Tahimik siyang nakinig habang ikinukwento ko ang lahat, ang anino sa bubong, ang pagtakbo ni John, ang pagkawala niya. Matagal siyang hindi nagsalita. May nauna na riyan, sabi niya sa wakas. Ayon sa kanya, bago pa ako ipinanganak, may isang babae ring tumira sa parehong bahay. Hindi raw ito taga roon.
Bigla na lang dumating, nagtayo ng maliit na tindahan at naging bahagi ng komunidad. Mabait din daw tulad ni Aling Rosa. Pero kada may nawawalang hayop o taong biglang nagkakasakit ng walang dahilan, laging may bulong na may kinalaman siya roon. Isang gabi raw, may ilang kalalakihan ang nagbantay. Nakita nila ang isang nilalang na lumabas mula sa bahay, hindi raw malinaw kung tao o hayop. Mahaba ang buhok, baluktot ang tindig, at tila masyadong mahaba ang mga braso. Kinabukasan, wala na ang babae. Iniwan ang bahay na parang walang nakatira roon. Pareho ang kwento, bulong ng lola ko. At pareho ang bahay. Hindi ako makapaniwala. Ibig bang sabihin nito, may inuulit na siklo sa baryo namin? Isang nilalang na nagpapalit lang ng anyo, nagpapanggap sa umaga, at nagiging iba sa gabi. Lumipas ang mga araw, pero hindi nawala ang kaba sa dibdib ko. Isang gabi, nagpa siya akong sundan si Aling Rosa. Alas 7 pa lang ay nagsara na siya ng tindahan. Sinigurado kong hindi niya ako makikita habang sumusunod ako mula sa malayo. Dumaan siya sa likod ng bahay, patungo sa makitid na daan papunta sa palayan. Tahimik ang paligid. Wala ni isang ilaw. Maya-maya, tumigil siya sa gitna ng palayan. Nakatayo lang siya roon, nakatalikod sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin. Walang malakas na hangin, pero ang kanyang buhok ay tila may sariling galaw. Parang may humahaplos dito mula sa itaas. May narinig akong mahinang tunog, parang pagaspas, pero mas mabigat. Parang may malaking bagay na umiikot sa taas namin. Hindi ko makita ng malinaw, pero may anino na gumalaw sa ibabaw ng buwan. Biglang lumingon si Aling Rosa. Hindi ko alam kung paano niya ako napansin sa dilim, pero sigurado akong tumama ang tingin niya sa akin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding hilo. Parang umiikot ang paligid. Parang may bumubulong sa tenga ko, hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ramdam ko ang lamig. Napatakbo ako pauwi, hindi na lumingon. Kinabukasan, may isa na namang balita. Ang batang nagkasakit noong nakaraang linggo ay lalong nanghina. Sabi ng doktor, wala raw malinaw na sanhi. Pero ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang maglagay ng bawang sa bintana at asin sa mga pintuan. Hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang imahinasyon at nagsisimula ang katotohanan. Isang gabi, habang nakahiga ako, may narinig akong mahinang katok sa bintana ko. Isang katok. Dalawang katok. Tatlong katok. Hindi iyon hangin. Hindi iyon sanga ng puno. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip. Wala akong nakitang tao. Pero sa salamin ng bintana, sa refleksyon ng loob ng kwarto ko, may isang figurang nakatayo sa likuran ko. Isang babaeng may mahabang buhok. At sa kanyang mga mata, walang kahit anong bakas ng ngiti. Image prompt, hiwalay at detalyado, isang madilim na eksena sa loob ng simpleng silid sa probinsya sa gabi. Isang binatilyong lalaki, 16 na, 17 years old, lalaki, payat, maikling itim na buhok, nakasuot ng simpleng shirt, ang nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa salamin na may takot sa kanyang mukha. Sa refleksyon ng salamin, makikita sa likuran niya ang isang babaeng nasa edad 40, babae, mahaba at maitim na buhok na nakalaylay, maputla ang balat, nakasuot ng mahabang madilim na damit, na may seryosong ekspresyon at malamig na mga mata. Madilim ang paligid, may liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, cinematic horror lighting, realistic style, mataas na detalye, 16 na, siyam aspect ratio, foggy and eerie atmosphere. Prompt 3, paglawak ng takot at konflikto, ipagpatuloy ang kwento sa 1,200 salita sa Tagalog at dagdagan ang takot at tensyon. Ipakita kung paano lumalala ang sitwasyon ng pangunahing tauhan. Magdagdag ng pangalawang konflikto o suplot upang mas mapalalim ang horror. Palawakin ang mga elemento ng takot at gawing mas nakakakilabot, ngunit nananatiling misteryoso. Panatilihing immersive at kapanapanabik ang daloy ng kwento. Walang headings, natural na talata lamang. Huwag munang resolbahin ang anumang misteryo. Magbigay ng hiwalay at detalyadong image prompt at linawin ang kasarian ng mga tauhan. Huwag isama ito sa loob ng 1,200 salita. Hindi ako agad nakalimot. Nakatitig lang ako sa refleksyon sa salamin, pilit inuunawa kung guni-guni ko lang ba ang lahat. Ang ilaw ng buwan ay sapat lang para makita ang hugis ng aking kama, ang aparador at ang sariling mukha kong namumutla. Pero sa likuran ko, malinaw ang anino ng isang babaeng nakatayo, mahaba ang buhok, bahagyang nakayuko ang ulo, at tila nakatitig mismo sa akin. Unti-unti akong huminga ng malalim. Hindi totoo to, bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao sa likod ko.
Walang bakas ng kung sino man. Pero nang muli akong tumingin sa salamin, nandoon pa rin siya. Doon ko napagtanto na hindi ang likod ko ang tinitingnan niya. Ako ang tinitingnan niya sa refleksyon. Napaatras ako at natamaan ang mesa. Tumulog ang baso at nahulog sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang figura sa salamin. Naiwan akong hinihinal, pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Kinabukasan, nilagnat ako. Sabi ni Mama, baka raw napagod lang ako sa kakaisip kay John pero hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Paano ko ipapaliwanag na may nakikita akong hindi nakikita ng iba? Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang pakiramdam ko. Sa tuwing dadaan ako sa tindahan ni Aling Rosa, parang bumibigat ang ulo ko. Minsan, bigla na lang akong nahihilo kahit wala namang dahilan. At sa bawat pagdaan ko, hindi nawawala ang pakiramdam na sinusundan niya ako ng tingin. Isang hapon, may isang balitang kumalat sa baryo. May isa na namang nawawala. Hindi na kabataan. Hindi na bata. Si Mang Isko. Ang matandang laging bumibili ng sigarilyo sa tindahan ni Aling Rosa tuwing umaga. Huling nakita raw siyang pauwi galing palengke, pero hindi na siya nakarating sa bahay niya. Natagpuan ang kanyang tsinelas malapit sa palayan, sa parehong lugar kung saan ko huling nakita si Aling Rosa na nakatayo sa ilalim ng buwan. Nagsimula nang maghinala ang mga tao. Tahimik man sila sa harap ng tindera, ramdam ko ang pagbabago ng tingin nila. May mga hindi na bumibili sa kanya. May ilan na palihim na nagsasabing may sumpa raw sa bahay na yon. Pero may isa pang bagay na mas lalong nagpalala ng lahat. Ang batang nagkasakit noon ay tuluyan nang nawala ng malay. Dinala siya sa ospital sa bayan, pero sabi ng doktor, wala raw nakikitang malinaw na sanhi. Parang unti-unting nanghihina ang katawan ng walang sugat, walang impeksyon. Ang ina ng bata ay nagsimulang magpunta sa albularyo. Doon nagsimula ang pangalawang problema. Ang albularyo, isang matandang lalaki na kilala sa baryo bilang si Lolo Parving, ay tahimik na nakinig sa kwento ng mga nawawala at nagkakasakit. Hindi siya agad nagsalita, pero isang gabi, nag-ikot siya sa baryo dala ang usok ng insenso at dasal na mahina. Nang dumaan siya sa harap ng bahay namin, tinawag niya ako. Hindi ako agad nakalingon. Nakatitig lang ako sa refleksyon sa salamin, pilit inuunawa kung guni-guni ko lang ba ang lahat. Ang ilaw ng buwan ay sapat lang para makita ang hugis ng aking kama, ang aparador at ang sariling mukha kong namumudla. Pero sa likuran ko, malinaw ang anino ng isang babaeng nakatayo, mahaba ang buhok, bahagyang nakayuko ang ulo, at tila nakatitig mismo sa akin. Unti-unti akong huminga ng malalim. Hindi totoo to, bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Walang tao sa likod ko. Walang bakas ng kung sino man. Pero nang muli akong tumingin sa salamin, nandoon pa rin siya. Doon ko napagtanto na hindi ang likod ko ang tinitingnan niya. Ako ang tinitingnan niya sa refleksyon. Napaatras ako at natamaan ang mesa. Tumulog ang baso at nahulog sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang figura sa salamin. Naiwan akong hinihinal, pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Kinabukasan, nilagnat ako. Sabi ni Mama, baka raw napagod lang ako sa kakaisip kay John pero hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Paano ko ipapaliwanag na may nakikita akong hindi nakikita ng iba? Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang pakiramdam ko. Sa tuwing dadaan ako sa tindahan ni Aling Rosa, parang bumibigat ang ulo ko. Minsan, bigla na lang akong nahihilo kahit wala namang dahilan. At sa bawat pagdaan ko, hindi nawawala ang pakiramdam na sinusundan niya ako ng tingin. Isang hapon, may isang balitang kumalat sa baryo. May isa na namang nawawala. Hindi na kabataan. Hindi na bata. Si Mang Isko. Ang matandang laging bumibili ng sigarilyo sa tindahan ni Aling Rosa tuwing umaga. Huling nakita raw siyang pauwi galing palengke, pero hindi na siya nakarating sa bahay niya. Natagpuan ang kanyang tsinelas malapit sa palayan, sa parehong lugar kung saan ko huling nakita si Aling Rosa na nakatayo sa ilalim ng buwan. Nagsimula nang maghinala ang mga tao. Tahimik man sila sa harap ng tindera, ramdam ko ang pagbabago ng tingin nila. May mga hindi na bumibili sa kanya. May ilan na palihim na nagsasabing may sumpa raw sa bahay na yon. Pero may isa pang bagay na mas lalong nagpalala ng lahat. Ang batang nagkasakit noon ay tuluyan nang nawala ng malay. Dinala siya sa ospital sa bayan, pero sabi ng doktor, wala raw nakikitang malinaw na sanhi. Parang unti-unting nanghihina ang katawan ng walang sugat, walang impeksyon. Ang ina ng bata ay nagsimulang magpunta sa albularyo. Doon nagsimula ang pangalawang problema.
Ang albularyo, isang matandang lalaki na kilala sa baryo bilang si Lolo Parting, ay tahimik na nakinig sa kwento ng mga nawawala at nagkakasakit. Hindi siya agad nagsalita, pero isang gabi, nag-ikot siya sa baryo dala ang usok ng insenso at dasal na mahina. Nang dumaan siya sa harap ng bahay namin, tinawag niya ako. Marco, sabi niya, diretso ang tingin sa akin. May nakakabit sa'yo. Nanlamig ako. Po. May matang nakasunod sa anino mo, dagdag niya. Hindi ikaw ang gusto, pero malapit ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero mula noon, mas lalo akong nakaramdam ng kakaiba. Sa tuwing naglalakad ako sa ilalim ng araw, pakiramdam ko ay may kasabay akong isa pang anino, bahagyang mas mahaba, bahagyang mas manipis, at minsan ay parang gumagalaw ng hindi tugma sa galaw ko. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Nagpa siya akong kausapin si Aling Rosa ng direkta. Pagdating ko sa tindahan, kakaunti ang tao. Lumapit ako sa kanya habang inaayos niya ang mga paninda. Aling Rosa, sabi ko, pilit pinapakalma ang boses ko, may gusto po akong itanong. Ngumiti siya. Ano yon, iho? Nasaan po si John? Sandaling nawala ang ngiti niya. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya lang ako at sa ilang segundo, parang may ibang anyo ang kanyang mukha, hindi malinaw, pero parang may dumaan na anino sa ilalim ng balat niya. May mga taong umaalis, sagot niya sa wakas. At may mga taong hindi dapat hinahanap. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Tanong ko ulit. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang malamig niyang hininga. Mas mabuti pang hindi mo malaman. Umalis akong mas magulo ang isip kaysa dati. Pagdating ng gabi, mas naging agresibo ang mga pangyayari. Hindi na lang simpleng anino o katok sa bintana. May mga pagkakataong nagigising ako sa pakiramdam na parang may nakaupo sa paanan ng kama ko. Kapag bubuksan ko ang ilaw, wala namang tao, pero may bahagyang lubog ang kutson, parang may bigat na kanina lang ay naroon. Minsan, naririnig ko ang mahinang bulong sa labas ng bahay. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero paulit-ulit ang tono. Parang may tinatawag. Isang gabi, naglakas loob si Lolo Parting na magpunta sa bahay ni Aling Rosa. May ilang kalalakihan ang sumama sa kanya, kabilang ang ama ni June. Nagtago ako sa likod ng mga puno upang manood. Kumatok sila sa pinto. Ilang segundo ang lumipas bago ito bumupas. Nakatayo roon si Aling Rosa, tahimik, nakasuot ng simpleng damit na pambahay. Mukha siyang inosente. Normal. May sinabi si Lolo Parting na hindi ko narinig. Tila nagdasal siya habang nakatingin sa loob ng bahay. Sa isang iglap, umihip ang malakas na hangin kahit malinaw ang langit. Umuga ang mga dahon at narinig ko ang isang tunog mula sa loob, parang mahinang ungol, hindi malinaw kung tao o hayop. Napaatras ang ilang lalaki. Ngumiti si Aling Rosa. Hindi iyon ang ngiti na nakasanayan ng baryo. Parang masyadong malapad. Parang hindi sapat ang balat ng mukha niya para takpan ang ekspresyon. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng bahay. Nagdilim ang paligid kahit may buwan sa itaas. At sa sandaling iyon, may nakita akong gumalaw sa bubong. Isang anyong hindi ko maipaliwanag, mas malaki sa tao, baluktot ang tindig, at tila may mga braso na masyadong mahahaba. May sumigaw. Hindi ko alam kung sino. Nagkagulo ang mga lalaki. May tumakbo. May nadapa. Pagbalik ng ilaw makalipas ang ilang segundo, nakatayo pa rin si Aling Rosa sa pintuan. Mag-isa. Wala ang anyo sa bubong. Wala ang kakaibang tunog. Pero isa sa mga lalaking sumama kay Lolo Parting ay wala na rin. Simula noon, tuluyan nang nabalot ng takot ang baryo. Hindi na lang ito chismis. Hindi na lang ito hinala. May nawawala. May nagkakasakit. At may isang bahay sa gitna ng lahat. At ako. Sa bawat gabi na dumadaan, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang ako saksi. Parang unti-unti akong hinihila papalapit. Dahil kagabi, habang nakahiga ako at pilit ipinipikit ang mata ko, may naramdaman akong malamig na daliri na dahan-dahang dumampi sa aking noo. At isang bulong na malinaw kong narinig sa unang pagkakataon, malapit na. Hindi na ako nakatulog matapos kong marinig ang bulong na yon. Malapit na. Paulit-ulit itong umalingaw sa isip ko, parang hindi lang tunog kundi isang pangakong hindi ko gustong marinig. Kinabukasan, hindi na ako bumangon para pumasok. Pakiramdam ko may mabigat na nakadagan sa dibdib ko kahit wala namang nakikita si Mama. Sabi niya, baka raw stress lang at takot sa mga nangyayari sa baryo.
Pero hindi niya alam na tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ni Aling Rosa, hindi yung mukha niya sa umaga, kundi yung malamig, seryoso, at tila may itinatagong galit. Habang tumatagal, parang lumiliit ang mundo ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay kapag gabi. Pero kahit sa loob, hindi ako ligtas. May mga oras na bigla na lang umiilaw at namamatay ang bombilya sa kwarto ko, kahit maayos naman ang kuryente. May mga gabing may maririnig akong mahinang paglakad sa bubong, mabagal, mabigat, parang may dumadapang kung ano na hindi ko kayang pangalanan. Isang hapon, bumisita si Lolo Parding sa bahay namin. Tahimik siya, mas tahimik kaysa dati. Pinaupo siya ni Mama sa sala, habang ako naman ay nakatayo sa gilid, hindi mapakali. Hindi na siya nag-iisa, sabi ng matanda, hindi tumitingin sa akin. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Mama. May matagal nang naninirahan sa lupain yan, sagot niya. At may taong nagbubukas ng pinto para sa kanya. Hindi ko kailangang marinig ang pangalan para malaman kung sino ang tinutukoy niya. Bago siya umalis, nilapitan niya ako at nag-abot ng maliit na supot na may asin at ilang piraso ng bawang. Ilagay mo sa ilalim ng unan mo. At huwag kang sasagot kapag may tumawag sa iyo sa gabi. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Gabing iyon, mas maaga akong nagpulong sa kwarto. Inilagay ko ang asin at bawang sa ilalim ng unan, kahit pakiramdam ko ay wala itong magagawa. Alas 10 pa lang, may narinig na akong kakaiba. May kumakatok sa pintuan ng bahay. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Hindi ito tulad ng dati na sa bintana ko lang. Sa mismong pintuan ng bahay. Narinig ko ang mga yabag ni Mama papunta roon. Gusto ko siyang pigilan, pero parang hindi gumagana ang mga paa ko. Bumaba siya at tinanong kung sino yon. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Aling Rosa po ito. May kailangan lang sabihin. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit siya narito? At bakit ngayong gabi? Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Tahimik ang usapan nila sa sala, hindi ko marinig ang eksaktong sinasabi. Pero maya-maya, tinawag ako ni Mama. Marco, bumaba ka raw. Kakausapin ka lang saglit. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, bawat hakbang ay mabigat. Nandoon siya sa sala, nakaupo, maayos ang buhok, suot ang simpleng damit na parang wala namang kakaiba. Nakangiti pa siya kay Mama. Napadaan lang ako, sabi niya. Nag-aalala kasi ako kay Marco. Hindi ko na siya nakikitang dumadaan sa tindahan. Medyo may sakit po, sagot ni Mama. Tumingin siya sa akin. Diretso. Matagal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang parehong hilo na naranasan ko sa palayan. Parang may humihigop ng lakas ko. Sumama ka sa akin bukas, sabi niya, mahina pero malinaw. May ipapakita ako sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako nakasagot, pero narinig ko ang sarili kong nagsabi ng, sige po. Pag alis niya, bumagsak ako sa upuan. Hindi ko maalala kung bakit ako pumayag. Parang hindi ako ang nagsalita. Kinagabihan, mas matindi ang mga pangyayari. Habang nakahiga ako, narinig ko ang pagaspas, mas malakas kaysa dati. Hindi lang sa bubong, kundi parang umiikot sa buong bahay. May mga sandaling tila may dumadaan sa labas ng bintana ko, humaharang sa liwanag ng buwan. Pinilit kong huwag sumilip. Pero may narinig akong pamilyar na boses. Marco, boses ni June, napatayo ako agad. Marco, tulungan mo ako, nanggaling ito sa labas, sa direksyon ng palayan. Hindi pwedeng si John yon. Ilang linggo na siyang nawawala. Naalala ko ang sinabi ni Lolo Parding, huwag sasagot kapag may tumawag sa iyo sa gabi. Pero paano kung totoo? Paano kung buhay pa siya at kailangan ako? Muli kong narinig ang boses. Mas malapit na. Marco, nandito ako, unti-unti akong naglakad papunta sa bintana. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawi ang kurtina. Walang tao sa labas. Pero sa malayo, sa gitna ng palayan, may isang figura na nakatayo. Hindi ko maaninag ang mukha, pero alam kong lalaki yon batay sa tindig. Payat, bahagyang nakayuko. John, bulong ko. Biglang umangat ang ulo ng figura. At sa sandaling yon, tumama ang liwanag ng buwan sa mukha niya. Hindi iyon si June, ang mga mata ay masyadong malaki. Ang ngiti ay masyadong malapad. At ang ulo ay bahagyang nakatagilid, parang may mali sa lid. Biglang naglaho ang figura. Kasabay nito, may malakas na kalabog sa bubong ng bahay namin. Sumigaw si Mama mula sa kabilang kwarto. Naramdaman ko ang pagyanig ng kisam, parang may mabigat na bagay na gumagapang sa itaas.
At pagkatapos may kumalabit sa pinto ng kwarto ko. Isang mahinang kalabit. Parang kuko na dumadampi sa kahoy. Hindi ako gumalaw. Marco, bulong ng boses sa labas ng pinto. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko sa ganitong tono, malambing, halos mapagkalinga. Dahan-dahan, umikot ang doorknob. Hindi ko maalala kung nilock ko ba ang pinto. Unti-unti itong bumukas. Walang tao sa labas. Pero ang hallway ay mas madilim kaysa dati, parang nilamon ng anino ang ilaw. At sa dulo ng hallway, nakita ko siya. Nakatayo si Aling Rosa. Pero hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang buhok ay magulo at tila mas mahaba. Ang kanyang likod ay bahagyang baluktot at ang mga braso niya ay tila masyadong mahaba para sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, hindi maliwanag, kundi parang may sariling lalim. Hindi siya naglalakad. Dumudulas siya sa sahig. Paunti-unti siyang lumalapit. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na tunog. Sa bawat hakbang o pagdulas niya, pakiramdam ko ay lumiit ang kwarto. Parang wala nang matatakbuhan. Wala nang matataguan. Nasa likod ko ang bintana. Sa harap ko siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig niyang hininga kahit ilang metro pa ang layo niya. Malapit na, ulit niya. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Nabalot kami ng ganap na dilim. At sa dilim na iyon, may naramdaman akong kamay na dumampi sa aking pisngi. Hindi ko alam kung guni-guni lang o totoo. Pero nang bumalik ang ilaw makalipas ang ilang segundo, mag-isa na lang ako sa kwarto. Bukas ang pinto. Walang tao sa hallway. Tahimik ang buong bahay. Pero sa sahig, may bakas ng putik na papalapit sa kama ko. At sa salamin, may nakasulat gamit ang tila basang daliri, bukas. Kinabukasan. Iyon ang nakasulat sa salamin. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero sigurado akong may kinalaman iyon sa sinabi niyang malapit na. Halos hindi na ako nakapikit buong gabi. Nang sumikat ang araw, pakiramdam ko ay hindi ako natulog kahit isang minuto. Pagbaba ko, tahimik si Mama. Maputla siya, parang may gusto siyang sabihin, pero nagdadalawang isip. May kakaiba bang nangyari kagabi? Tanong ko, pilit na normal ang tono. Sandali siyang tumingin sa akin bago umiwas ng tingin. May narinig lang akong kalabo. Akala ko pusa. Hindi niya nabanggit ang pagpunta ni Aling Rosa sa bahay namin. Parang hindi niya maalala. Naalala mo ba kagabi? Nandito si Aling Rosa, sabi ko. Napakunot ang noo niya. Ha? Hindi siya pumunta rito. Nanlaki ang mga mata ko. Ma, binuksan mo pa nga ang pinto. Umiling siya. Hindi ako nagbukas ng pinto kagabi. Parang may humampas sa ulo ko. Kung hindi niya maalala, ibig sabihin hindi lang ako ang nilalaro. Kaya bang burahin ng nilalang na yon ang alaala ng tao? Lumabas ako ng bahay na mas mabigat ang dibdib. Diretso akong nagpunta sa bahay ni John kahit matagal na siyang nawawala. Baka sakaling may malaman pa ako sa pamilya niya. Pagdating ko roon, kakaiba ang tahimik. Bukas ang pinto pero walang tao sa sala. Tinawag ko si Aling Nena. Walang sumagot. Pumasok ako ng dahan-dahan. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Sa dingding ng sala nila may nakapaskil na lumang larawan. Larawan yon ng pista sa baryo, kuha ilang taon na ang nakalipas. At sa gilid ng larawan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Rosa. Pero iba ang itsura niya sa larawan. Mas bata ng kaunti pero pareho ang mukha. Pareho ang mga mata. Pareho ang ngiti. Hindi iyon ang nakagulat. Ang nakagulat ay ang taon na nakasulat sa ibaba ng litrato. 15 taon na ang nakalipas. Ibig bang sabihin matagal na siya rito? Nang bumalik ako sa kalsada, nakita ko si Lolo Parding na nakatayo sa harap ng tindahan ni Aling Rosa. Sarado ito kahit tanghali pa lang. Lumapit ako sa matanda. Lolo, nakita ko po siya sa lumang litrato. 15 taon na ang nakalipas. Hindi siya nagulat. Hindi lang 15, sagot niya. Mas matagal pa. Paano pong mas matagal pa? Huminga siya ng malalim. Hindi isa ang katawan na ginagamit niya. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? May mga nilalang na kayang makisama sa tao. Hindi sila basta umaatake. Pumipili sila. Naghihintay. At kapag may nakita silang angkop, pumapasok sila. Pumapasok. Sa katawan. Nangilabot ako.
Si Aling Rosa ba? Hindi ko alam kung si Aling Rosa pa ang kaharap natin, putol niya. Doon ko naramdaman ang mas malaking takot. Paano kung hindi siya ang simula? Paano kung siya rin ay naging biktima? Bigla kong naalala ang unang araw na napansin kong kakaiba siya. Parang may pagod sa mga mata niya, parang may dalang bigat. Lolo, paano kung hindi siya ang may kasalanan? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kapag pinapasok mo ang isang bagay, hindi na mahalaga kung sino ang unang may sala. Bago pa ako makapagtanong muli, biglang bumukas ang pinto ng tindahan. Nakatayo roon si Aling Rosa. Umiti siya, parang walang narinig. Marco, tawag niya, malambing ang boses. Handa ka na ba? Parang may humihila sa mga paa ko papalapit sa kanya. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Lumingon ako kay Lolo Parvin pero nakayuko lang siya, parang hindi niya ako kayang tulungan sa pagkakataong iyon. Pumasok ako sa tindahan. Sa unang pagkakataon, napansin kong mas malalim pala ito kaysa sa inaakala ko. May kurtinang naghihiwalay sa likod na bahagi. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya. Hinawi niya ang kurtina. Sa likod, hindi na tindahan ang nakita ko. Isang maliit na silid na halos walang laman. Sa gitna nito, may lumang salamin na mas malaki kaysa sa karaniwan. At sa sahig, may mga guhit na parang bilog na hindi ko maintindihan ang hugis. Alam mo ba kung bakit ikaw? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Lumapit siya sa salamin at tinapik ito. Hindi lahat nakakakita, dagdag niya. Pero ikaw, simula pa lang, nakikita mo na. Biglang nag-iba ang refleksyon sa salamin. Hindi na kami ang nakikita ko. Sa halip, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng palayan. Nakatalikod. At sa likod ko, may isang anyong anino na unti-unting pumapasok sa katawan ko. Napaatras ako. Ano to? Hindi kita pinili, sabi niya, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pagod ang boses niya. Ikaw ang nagbukas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa gabing sinundan mo ako. Sa gabing tinawag mo ang pangalan niya sa palayan. Kapag sumagot ka sa dilim, nagbibigay ka ng pahintulot. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Naalala ko ang gabing tinawag ko si John, bulong ko noon. At nang sagutin ako ng bigura. Sumagot din ako. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko ginusto. Wala namang gustong maging sisidlan, mahina niyang sagot. Sisidlan. Ibig bang sabihin hindi siya ang susunod? Ako. Biglang kumirot ang ulo ko. Parang may gumagalaw sa loob. Narinig ko ang mahinang bulong, hindi na mula sa labas, kundi mula mismo sa isip ko. Malapit na. Napayuko ako sa sakit. Pag-angat ko ng ulo, iba na ang tingin niya sa akin. Hindi na ito parang mandaragi. Parang may halong awa. Hindi ko na mapipigilan, sabi niya. Kapag lumakas na siya sa'yo, hindi ko na siya kayang itaboy. Bakit mo ako dinala rito? Sigaw ko. Para malaman mo ang totoo. Anong totoo? Lumapit siya at inilapit ang mukha niya sa akin. Na hindi lahat ng nawawala ay kinakain. Nanlaki ang mga mata ko. Nasaan sila? Bulong ko. Ngumiti siya pero hindi masaya ang ngipin iyon. Hindi sila nawawala. Nagpapalit lang. Sa sandaling iyon, parang may nabuksang pinto sa isip ko. Ang anino sa bubong. Ang mga mata sa dilim. Ang pakiramdam na may isa pang anino na hindi tugma sa galaw ko. Hindi napaatras ako. Hindi ako, pero sa salamin, hindi na ako ang nakikita ko. May bahagyang pag-iba sa mga mata ko. Mas malalim. Mas madilim. At sa likod ko, wala ng anino. Dahil ako na ang may dalang anino. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko na parang unti-unting nagiging pamilya. Lumapit siya at bumulong, hindi ka na makakatakas. Sa labas, narinig ko ang mga boses ng mga tao. May kumakatok sa pinto ng tindahan. Aling Rosa, buksan mo. Sigaw iyon ng ama ni John. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako ang dapat katakutan, kundi ang magiging ako. Unti-unting nawala ang sakit sa ulo ko. Pinalitan ito ng kakaibang linaw. Narinig ko ang tibok ng puso ng mga tao sa labas. Ang paghinga nila, ang takot nila, at may bahagi sa akin na natuwa. Napaatras ako, nanginginig. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Kung ikaw ang unti-unting nawawala ng kontrol sa sarili mong katawan? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? O tuluyan na ba siyang magiging bahagi ng sumpang matagal nang umiikot sa baryong ito?
Dahil habang papalakas ang sigawan sa labas, may isang malinaw na bulong sa loob ko na nagsasabing, hindi ito ang wakas. Simula pa lang ito. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Sa labas ng tindahan, patuloy ang pagkatok at sigawan. Naririnig ko ang galit sa boses ng ama ni John, ang takot ng ibang kalalakihan, at ang pag-aalangan sa bawat segundo na lumilipas. Sa loob naman, ako ay nakaharap sa salamin at sa sarili kong unti-unting nawawala. Hindi pa huli, sabi ni Aling Rosa, mahina pero malinaw. Hindi na siya mukhang makapangyarihan. Mas mukha siyang pagod. Parang matagal na siyang may dalang bigat na hindi niya mailapag. Sabihin mo sa akin kung paano ito titigil, halos pabulong kong sabi, habang hawak ko ang gilid ng mesa para hindi bumagsak. Sumulyap siya sa salamin. Hindi siya basta umaalis. Kailangan niyang palitan ng sisidlan. Hindi ako papayag, mariin kong sagot. Sa sandaling iyon, muling kumirot ang ulo ko, mas matindi kaysa dati. Napayuko ako habang ang mga bulong ay naging mas malinaw, mas malapit. Buksan mo, sabi ng boses sa loob ko. Pagod ka na. Hayaan mo ako. Napailing ako. Hindi ako ikaw. Naramdaman kong gumalaw ang mga kamay ko nang hindi ko utos. Dahan-dahang umangat ang ulo ko at tumingin sa salamin. At ngumiti ang refleksyon ko. Hindi ako ang ngumiti. Napaatras si Aling Rosa. Lumilitaw na siya. Sa labas, may malakas na pagbangga sa pinto. Halos mabasag ang kahoy. Marco, sigaw ng ama ni John, lumabas ka dyan. Sa isang iglap, nagbago ang paligid sa refleksyon ng salamin. Hindi na ang maliit na silid ang nakikita ko, kundi ang palayan sa gabi. Sa gitna nito, may mga anino, mga figurang pamilyar ang tindig. Isa roon ay si John, hindi siya duguan. Hindi siya sugatan. Pero ang mga mata niya ay walang laman, parang may ibang tumitingin mula sa loob. Hindi sila patay, bulong ni Aling Rosa sa likod ko. Hindi sila kinakain. Ginagamit sila. Para saan? Nanginginig kong tanong. Para lumakas. Para masanay sa mundo ninyo. Hanggang sa may makitang mas angkop. Ako. Biglang naglaho ang refleksyon at pumalik ang silid. Hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko. Parang may malamig na likido na gumagapang mula sa dibdib ko pataas sa leg. Bakit ako? Sigaw ko. Dahil ikaw ang hindi natatakot noong una, sagot niya. Ikaw ang tumawag sa dilim. Ikaw ang sumagot. Sa labas, nabasag ang pinto. Narinig ko ang mga yabag papasok sa tindahan. Wala ka ng oras, sabi niya. Kapag lumabas ka sa kanila ng ganyan, hindi lang ikaw ang mawawala. Unti-unting nag-iba ang paningin ko. Mas malinaw. Mas matalim. Naririnig ko ang paghina ng mga tao sa labas ng kurtina. Ang tibok ng puso nila mabilis, puno ng takot. At may bahagi sa akin na gustong lumapit. Hindi, sigaw ko sa sarili ko. Sinampal ko ang pisngi ko, pilit ginigising ang sarili sa bangungot na ito. Biglang may naalala ko. Ang asin. Ang bilog sa sahig. Tinuturuan mo ba siyang umalis? Tanong ko kay Aling Rosa. Umiling siya. Hindi ko na siya kayang paalisin. Pero maaari mo siyang isara. Paano? Tumingin siya sa salamin. Sirain mo ang pintuan niya. Napatingin ako sa malaking lumang salamin. Kapag nabasag yan, dagdag niya, mawawala ang tulay. Pero may kapalit. Anong kapalit? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi mo alam kung sino ang may iwan. Sa sandaling iyon, inawi ng mga lalaki ang kurtina. Marco, sigaw ng ama ni June, nakita nila ako sa gitna ng silid, pawis, namumutla. Sa likod ko, si Aling Rosa, pero hindi na siya nakatingin sa kanila. Nakatitig siya sa salamin. Lumayo kayo, sigaw ko. Huwag kayong lalapit. Pero sa paningin nila, ako ang mukhang may mali. Narinig ko ang bulong sa loob ko, mas malakas ngayon. Sila ang susunod. Huwag mong pigilan. Napahawak ako sa isang kahoy na upuan sa gilid ng silid. Kung babasagin ko ang salamin, maaaring mawala siya. O maaaring ako ang mawala. Naramdaman kong may malamig na hangin na umikot sa paligid. Ang mga kandila sa sahig ay sabay-sabay na namatay. Sa salamin, muli kong nakita ang sarili ko, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ko ay tuluyan ng nag-iba. Mas madilim. Mas malalim. At sa likod ng refleksyon ko, may isang aninong unti-unting sumasanib. Marco, sigaw ni Mama mula sa labas. Hindi ko alam kung kailan siya dumating. Isang sandali lang ang meron ako. Isang desisyon.
Hindi ako magiging ikaw, bulong ko sa refleksyon. At buong lakas kong ibinato ang upuan sa salamin. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw sa buong silid. Kasabay nito may sumigaw. Hindi ko alam kung ako ba yon o ang nasa loob ko. Biglang lumakas ang hangin, parang may bagyong sumabog sa loob ng maliit na kwarto. Ang mga piraso ng salamin ay tila lumutang sa hangin bago bumagsak sa sahig. Napapikit ako. Tahimik. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Wala na ang salamin. Wala na ang mga guhit sa sahig. Wala na ang kakaibang lamig. Naramdaman ko ang kamay ni Mama sa balikat ko. Anak. Tumingin ako sa paligid. Ang mga lalaki ay nakatayo sa pintuan, naguguluhan. Si Aling Rosa ay nakalubog sa sahig, nakayuko. Lumapit ako sa kanya. Natapos na ba? Mahina kong tanong. Dahan-dahan siyang tuminala. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang sarili niyang mga mata, malinaw. Walang lalim na nakakatakot. Walang anino. Hindi ko na siya marinig, bulong niya, parang hindi makapaniwala. Sa labas, may sumigaw. Isang pamilyar na boses. Tumakbo kami palabas ng tindahan. Sa gitna ng kalsada, nakita namin si John, nakalubod, hinihinal, parang bagong gising sa mahabang panaginip. Kasama niya ang lalaking nawala noong isang gabi, at maging si Mang Isko na matagal nang hinahanap. Nalilito sila. Hindi nila alam kung paano sila napunta roon. Nag-iyakan ang mga pamilya. Nagyakapan. May mga dasal na paulit-ulit. Naramdaman kong bumigat ang tuhod ko at napaupo ako sa lupa. Tapos na. Iyon ang akala ko. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Hindi na nagsasara ng maaga ang tindahan ni Aling Rosa. Mas madalas siyang nakangiti at mas mukhang siya na talaga. Wala nang anino sa bubong. Wala nang katok sa bintana. Wala nang bulong sa gabi. Akala ko ligtas na ako. Isang gabi, habang naglalakad ako mag-isa pa uwi, napansin kong maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Parang wala nang dapat ikatakot. Pagdaan ko sa palayan, napatingin ako sa refleksyon ng tubig sa irigasyon. Huminto ako. Sa tubig, nakita ko ang mukha ko. Normal. Pero nang humiti ako ng bahagya, hindi sumabay ang refleksyon. Ang nasa tubig ay nakatingin lang sa akin. At dahan-dahang humiti. Mas malapad. Mas pamilyar. At sa hangin, halos hindi marinig, may isang mahinang bulong. Akala mo ba tapos na? Matagal bago tuluyang bumalik sa tahimik ang baryo. Pagkatapos mabasag ang salamin at magising ang mga nawawala, maraming tanong ang hindi agad nasagot. Paano sila nabuhay? Saan sila dinala? Bakit wala silang maalala? Ang tanging malinaw ay ito, mula ng gabing iyon, wala nang nagkasakit ng misteryoso, wala nang nawawala, at wala nang aninong gumagapang sa bubong tuwing hating gabi. Ayon kay Lolo Parding, ang salamin ang naging tulay. Doon nakapirmi ang presensya ng nilalang, isang uri ng daanan sa pagitan ng mundo namin at ng kung saan man ito nagmumula. Hindi raw ito basta aswang sa karaniwang kwento. Mas matanda pa. Mas tuso. Hindi agad pumapatay, mas gusto nitong makisama, magmasid, at humanap ng sisiglang mas babagay sa kanya. Hindi siya nawawala, sabi ng matanda ilang araw matapos ang insidente. Naputol lang ang paglipat niya. Naputol, tanong ko noon. Kapag walang tulay, mahirap tumawid, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya makakahanap ng iba. Iyon ang sagot sa isa sa mga tanong ko, bakit hindi namatay ang mga nawawala? Dahil hindi sila pagkain. Mga lalagyan sila. Pinahihina, hinahanda, hanggang sa may mas angkop na katawan na kusang magbubukas ng pinto, tulad ng muntik ko nang gawin. Unti-unting bumalik ang alaala ng mga nawala. Si John, nang magkalakas, ikinuwento na pakiramdam niya raw ay natutulog lang siya sa isang madilim na lugar. Nakakarinig siya ng mga boses, pero hindi niya magalaw ang katawan niya. Parang nakakulong sa loob ng sarili niyang isip. Pareho ang kwento ng iba. Hindi nila maalala kung sino ang kasama nila roon. Pero pare-pareho silang may panaginip, isang salamin sa gitna ng kadiliman, at isang anyong hindi malinaw ang mukha. Si Aling Rosa, matapos ang lahat, tila nabunutan ng tinig. Madalas siyang tahimik at may mga gabing nakikita ko siyang nakaupo sa labas ng tindahan, nakatingin sa malayo. Isang hapon, nilapitan ko siya. Naalala niyo ba ang lahat? Tanong ko. Tumango siya, mabagal. May mga parte na malabo. Pero alam kong matagal akong hindi ako. Paano kayo napasukan? Napapikit siya.
May pinapasok akong galit noon. May lungkot. May hinanakit. May mga gabi na nagdasal ako na sana may magbago. Napangiti siya ng mapait. Minsan, kapag masyado kang bukas sa dilim, may sumasagot. Doon ko naintindihan ang isa pang bagay, hindi lang basta siya ang pinili. May bahagi sa kanya na nagbukas. Tulad ko. Tulad ng kahit sinong sumagot sa tawag sa dilim. Tinulungan siya ng mga tao sa baryo na ayusin ang tindahan. May mga bumalik sa dati nilang pakikitungo. May ilan pa ring may pag-aalinlangan, pero mas naninibabaw ang pasasalamat na natapos ang bangungot. Ako naman, akala ko magiging normal ulit ang lahat. Pero hindi. Sa mga unang linggo matapos ang insidente, lagi akong pagod. Hindi lang sa katawan, sa isip. May mga sandali na bigla na lang akong mapapahinto dahil pakiramdam ko may kulang. Parang may boses na dati kong naririnig na biglang natahimik. Sa una, nakahina ako ng maluwag dahil wala na ang bulong. Pero kalaunan, hinanap-hanap ito ng isip ko. Nakakatakot aminin, pero may bahagi sa akin na nasanay sa presensya niya. Sa kakaibang linaw ng pandinig ko. Sa pakiramdam na may alam akong hindi alam ng iba. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin si Lolo Parting. May naiwan ba? Tanong ko diretsyo. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ako ng matagal. May mga marka na hindi nakikita sa balat, sagot niya sa wakas. Kapag napalapit ka sa apoy, may amoy kang dala kahit hindi ka nasunog. Pero ligtas na ba ako? Huminga siya ng malalim. Sa ngayon, hindi sapat ang sagot na yon, pero wala na akong nakuha pa. Lumipas ang mga buwan. Nagtapos ang tag-ulan, dumating ang tag-init. Naging kwento na lang sa baryo ang nangyari. Unti-unti, parang panaginip na lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi. May pista sa kabilang barangay at naglakad ako pauwi mag-isa. Maliwanag ang buwan at tahimik ang kalsada. Dumaan ako sa palayan, sa parehong lugar kung saan ko unang nakita si Aling Rosa na nakatayo sa gitna ng daan. Huminto ako saglit. Hindi ko alam kung bakit, pero may humila sa akin na tumingin sa irigasyon. Tahimik ang tubig, bahagyang gumagalaw dahil sa hangin. Sumilip ako sa refleksyon ko. Normal. Pagod pero normal. Ngumiti ako ng bahagya, parang sinusubok ang sarili ko. Sumabay ang refleksyon. Napailing ako, medyo natawa pa sa sarili ko. Sobra na to, bulong ko. Tatalikod na sana ako nang may napansin akong kakaiba. Sa likod ng refleksyon ko, may bahagyang paggalaw. Mabagal. Halos hindi pansin. Muli akong tumingin. Wala namang tao sa likod ko sa totoong mundo. Ang palayan ay walang laman. Pero sa tubig may anino. Hindi malinaw ang hugis. Parang usok na may anyo. At unti-unti itong lumapit sa refleksyon ko. Napaatras ako. Sa refleksyon, hindi umatras ang iha ko. Nakatayo lang siya roon, nakatingin diretsyo sa akin. At dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi tulad ng dati na biglaan, kundi parang tinta na unti-unting kumakalat sa malinaw na tubig. Napapikit ako at umatras pa. Nang muling maglakas loob akong tumingin, normal na ulit ang lahat. Tahimik ang tubig. Wala nang anino. Mabilis ang tibok ng puso ko habang naglakad pa uwi. Hindi ko na sinabi kahit kanino ang nakita ko. Pero simula noon, may mga gabi na nananaginip ako ng salamin. Sa panaginip ko, hindi ito basag. Buo. Mas malinaw kaysa dati. At sa loob nito, may isang figurang nakatayo. Hindi ko makita ang mukha. Pero alam kong lalaki. At alam kong ako yon. Hindi ko alam kung tapos na ba talaga ang lahat. Hindi ko alam kung may bahagi ba sa akin na hindi tuluyang naalis. Ang alam ko lang, mas maingat na ako ngayon sa mga bulong sa dilim. Hindi na ako sumasagot kapag may tumatawag sa pangalan ko sa gabi. Hindi na ako basta tumitingin sa refleksyon kapag mag-isa. Dahil minsan, hindi mo alam kung sino ang tumitingin pabalik. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, maniniwala ka ba na tapos na ang lahat? O maghihintay ka sa susunod na senyales? Sa tingin mo ba tuluyan nang naputol ang sumpa o naghahanap lang ito ng bagong paraan? I-comment mo ang opinion mo. Gusto mo ba ng sequel kung saan babalik ang presensya o mas malala pa ang mangyayari? Dahil sa bawat baryo, may isang kwentong hindi tuluyang nawawala. At minsan, hindi ang dilim ang dapat mong katakutan, kundi ang bahagi ng sarili mong minsang sumagot dito.